ko po kayong anyayahan, buksan natin ang ating mga Bibles sa Book of Samuel, 1 Samuel chapter 24. Nang si Saul ay bumalik mula sa paghabol sa mga Filisteo, sinabi sa kanya, si David ay nasa ilang ng Engedi. Nang magkagayon kumuha si Saul ng 3,000 piling lalaki sa buong Israel at naglakbay upang tugisin si David at ang kanyang mga tauhan sa harapan ng batuhan ng maiilap na kambing. Siya'y dumating sa mga kulungan ng kawan sa daan ng kinaroroonan ng isang yungib at pumasok si Saul upang dumumi. Samantala, si David at ang kanyang mga tauhan ay nakaupo sa kaloob-loobang bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tauhan ni David sa kanya, narito araw at sinabi ng Panginoon sa iyo, aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang gusto mo. Nang magkagayon tumindig si David at lihim na pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. Pagkatapos, nagdamdam ang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. At sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag ipahintulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na pinungusan ng langis ng Panginoon, na aking saktan siya ng aking kamay, gayong siya ay ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Kaya nahikayat ni David ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng mga salitang ito at hindi niya pinahintulutan sila na salakayin si Saul. Pagkatapos ay tumindig si Saul, lumabas sa yungib at nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagkatapos si David ay tumindig at lumabas sa yungib at pasigaw na sinabi kay Saul, Panginoon kong hari! Nang lumingon si Saul ay inikot ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, tignan mo, pinagsisikapan kang gawan ng masama ni David? Nakita ngayon ng iyong mga mata kung paano binigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa yungib. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita. Ngunit hinayaan kita at aking sinabi, hindi ko sasaktan ng aking kamay ang aking Panginoon sapagkat siya ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Bukod dito'y iyong tignan, ama ko. Tignan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay, sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal at hindi ko pagpatay sa iyo, matitiyak mo na wala kahit kasamaan o pagtataksil man sa aking sarili. Hindi ako nagkasala laban sa iyo, kahit tinutugis mo ako upang kunin ang aking buhay. Hatulan nawa ng Panginoon at ipaghiganti nawa ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ako ay hindi magiging laban sa iyo. Gaya ng sabi ng kawikaan ng matatanda, sa masama nagmumula ang kasamaan, ngunit ako'y hindi magiging laban sa iyo. Laban kanino lumabas ang hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso, isang pulgas. Ang Panginoon nawa ang humatol, maghukom sa pagitan natin, magsiyasat, ipagsanggalang ang aking usapin at iligtas ako sa iyong kamay. Matapos sabihin ni David ang mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, ito ba ang iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. Kanyang sinabi kay David, ikaw ay higit na matuwid kaysa akin, sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginagantihan ng masama. Ipinahayag mo sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti, sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, ay hindi mo ko pinatay. Sapagkat kung matagpuan ng isang tao ang kanyang kaaway, hahayaan ba niyang makaalis na ligtas? Kaya't gantihan kalawan ng mabuti ng Panginoon dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon, nalalaman ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang karya ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Isumpa mo ngayon sa akin, sa pamamagitan ng Panginoon ay hindi mo puputulin ang aking lahi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking ama. At sumumpa si David kay Saul. Pagkatapos si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga tauhan ay umakyat sa ay pwede na lang.
O Panginoon, tulungan niyo kami ng iyong biyaya, ng iyong Espiritu. Nabigyan kami ng liwanag ng kaunawan sa mga salita ninyo. At makita namin ang aming mga sarili. Makita namin ang aming kapaligiran kung paano po namin ipamuhay ang mga salitang aming mapapakinggan. Tulungan niyo kami maging masunurin. Tulungan niyo kami maging mabuting ikutin niyo sa pamamagitan ng mga salitang aming mapapakinggan. Ito yung aming kailangan. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa kabuang salita ko, kasaysayang ito, tumutukoy kay David tungkol sa kanyang pananatiling tapat sa gitna ng dilim. Pananatiling tapat sa gitna ng siya'y nag-iisa na lamang. At tanong ko mga kapatid, kapag kayo'y nag-iisa, anong ginagawa niyo? Anong nasa sa isip ninyo? Anong nararamdaman ninyo kapag kayo ay nasa lugar na kung saan walang nakakakita sa inyo? Tulad niyo, Jack, mararamdaman natin ang malakas na tukso. Kapag nag-iisa ka, tumatapang ang kasalanan. Tumatapang ang masasamang balakid. Lumalakas ang kumpiyansa na walang nakakakita. Kaya maaari mong magawa ang mga bagay na hindi ayon sa katotohanan. Hindi mo maaari sabihin ikaw ay tinukso ng Diyos o ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng lakas upang gawin ang mali. James 1:13-15 nang sabi, huwag mong isipin kapag ikay natutokso, tinutokso ka ng Diyos sapagkat ang Diyos ay kailanman hindi matutokso ng masama at kailan hindi man siya manunukso sa iyo. Kundi tayo ay nadadala ng ating sariling pagnanasa upang gawin natin ang mga bagay na hindi karapatan. Si David, ito'y maglalarawan sa atin sa kanyang kasaysayan kasi nalagay sa loob ng yungib ng Engedi. Madilim ang lugar na yon. At si David ay tumatakas sa kanyang biyanan o sa kanyang hari na si Saul. Simula nung si David ay magtagumpay labing kay Goliath, umaawit ang mga tao na sinasabing si Saul, libo-libong napapatay, ngunit si David, 10,000 namamatay. Nagselos si Saul sa bagay nito sapagkat ayaw niyang mayroong tataas sa kanya. Kaya simula noon, sinisibat niya si David para patayin. At ang kanyang pangako na magkaroon ng asawa si David, sino man makapatay kay Goliath, ay bibigay ang kanyang anak na si yung kanyang pangalan, anak. Si Mirab. Ngunit nung sila'y kakasal, ibinigay ni Saul si Mirab, ang asawa ni David, kay Andri, na isang lahing tauhan, kay Adriel. At dahil mahal na mahal ni Michal si David, ang ikalawang anak ni Saul, nakita ni Saul na mahal niyang gamiting bitag itong si Michal. At ipinangako kay David na kunin mo ang aking anak na si Michal at ikaw ay aking maging manugang. Kaya nga lamang, kailangan sa isang kondisyon. Ikaw ay magdala sa akin ng foreskin ng 100 Pilisteo. Sapagkat ang layunin ni Saul, mapatay si David sa kamay ng Pilisteo at hindi sa kanyang kamay. Ganun ang plano sa kanya. Pero nung bumalik si David, hindi lang 100 foreskin ang kanyang dala, kundi 200. Gayunpaman, binigay nga si Michal, ngunit hindi natapos ang galit ni Saul. Siya ay inggit na inggit kay David. Natatakot siya kay David kapag nakakaharap na, sapagkat alam niya ang Diyos ay nasa kanya. Hanggang sa tinutugi si David, hanggang sa tumakas si David, at nagtago nga sa lugar na ito ng Engedi. At ngayon, sa pagkakataong ito sa verse 1, mababasa natin na si David at ang kanyang tauhan doon nakatira sa kailan ilalima ng yungib. At itong si Saul pumasok doon kasamang marami niyang sundalo, ilang libong sundalo, pumasok si Saul para magbawas sa loob ng yungib. At ang sabi ng mga tauhan ni David, eto na, ibinigay ng Panginoon sa iyo, pagkakataon, kumanti ka, patayin mo. Habang siya ay dumudumi, walang kamalay-malay si
Si Saul, nasa likuran niya ang buong sundalo at si David. Alam niyo naman, di ba, pagka galing tayo sa liwanag, pumasok ka sa yungin, wala kang makikita. Puros kadiliman. Pero si Saul, si David, kitang-kita si Saul parang liwanag sa umaga. Ang pagkakita nila. Pero anong ginawa ni David? Hindi ko papayagan. Nagagawin kong pagkakataon ito. Kanyang pinayuhan, pinangaralan ng kanyang sundalo, hindi dapat patayin ng tao yun, kundi dapat lang na siya ipagsabihan. At ginawa ni David, pumutol siya ng kapirasong tela sa laylayan ni Saul. At yun ang kanyang ipinakita. Ang pinairal dito ni David ay ang takot sa Diyos. Nanatili si David sa kanyang tiwala sa Diyos sa gitna noong lugar na dilim na maaari niyang magagawa ang anumang nais niyang gawin. Pinairal ni David ang 5 katangian na dapat tularan natin kapag tayo ay nananagay sa lugar na madilim o tayo ay nag-isa. Ano-anong 5 ito na mahal natin tularan kay David upang huwag tayo magkasala dapat sa Diyos kapag tayo ay nalagay sa lugar ng dilim o pag-isa. Unang-unang makikita natin dito, verses 4 to 7, ang pagpipigil ni David, self-control. Ang sabi sa verse 4 at sinabi ng mga kawan ni David, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo. Aking bibigay ang kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kanya kung ano ang gusto mo. Pero anong ginawa ni David? Hindi siya nakinig sa udyok, sa sulsol ng kanyang mga tauhan. Hindi rin siya nakinig kung ano yung nilalaman ng kanyang puso para gumanti. Lawan natin na si David, matagal na panahon siyang tinutugis, gusto siyang patayin. Masamang ginawa ni Saul at mga tao ni Saul kay David, dinapastanganan si David. Grabe ang paghihirap ni David. Pero pagdating sa pagkakataong naroon na si Saul, hindi na pinakit ang pagkakataon. Hindi siya nakinig sa sulsol ng kanyang mga tao, pagkamat tama. Pero hindi niya pinakinggan ang sulsol ng mga tao. Ang pinakinggan ni David dito ay ang katotohanan si Saul ay hinirang ng Diyos. Si Saul ay lingkod ng Diyos. Bagamat wala na sa kanyang espiritu ng Diyos. Pero kinikilala pa rin David na ito ay lingkod ng Diyos. Ito'y tao ng Diyos. Ito'y pinili ng Diyos. Ito'y pinahira ng Diyos. Alam dito sa atin, tayo'y nakikinig ng mensahe ng Diyos. At alam natin na ang salita ng Panginoon nagtuturo sa atin ng tamang buhay, tamang ugali. Kaya pagdating sa panahon na may pagkakataon tayong gumanti o mayroon tayong sama ng loob sa ating kapwa, panatilihin natin ang pagtitiwala at Diyos, magpigil tayo ng ating sarili. Ipamuhay natin ang ating mga napakinggang salita ng Diyos. Ang sabi na sa James 1, verse 22, ang sabi ni Santiago, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ng kanyang likas na mukha sa salamin. No? Sabi, dito tinumpala. Pag tumingin ka sa salamin, okay. Nakikita mo yung iyong sarili. Inaalis mo yung dumi sa mukha mo. Pero pag alis mo yung doon sa salamin, limot mo na kung sinong kaharap mo. Limot mo na yung sarili. Si David, pinanatili niya ang kanyang napakinggang salita ng Diyos. Hindi niya tinantihan ng masama ang masamang tao. Pero sa atin, ganun din ang turo ng Diyos sa atin, di ba? Matthew 5:44. Imbes na gantihan ng kaaway, anong dapat gawin? Sabi ni Jesus Christ, ipanalangin at pagpalain ang iyong kaaway. Romans 12, verse 14. Ang iyong kaaway, pakanin mo. Painumin mo.
Huwag mong gantihan. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti sa kanya. At ito ang ginawa ni David. Hindi niya hinayaang magkasala maging ang kanyang mga kasamahan laban kay Saul. Kaya tuusan dito, kung tayo ay nag-iisa, panatiliin pa rin natin ang bunga ng Espiritu Santo. Ano yung bunga ng Espiritu Santo? Yung kahuli-hulihan. Pagpipigil sa sarili. Self-control. Lalo natin self-control ang sumasalo doon sa siyam na bunga ng Espiritu. Number 1 is love, peace, joy, at iba pa. Sapagkat pwede mo magawa ang love, pero lalabis din ang iyong pag-ibig. Kagalakan mo, pwede mo magawa, pero minsan lumalabis ang kagalakan, hindi na tamang kagalakan. Kaya dapat ito ay nasasakop ng self-control. Ang pagpipigil ng sarili. So, huwag magpadala sa tukso sa paggamit ng ating karayaan. At ikalawa, ang ginamit ni David dito, una ay ang pagpipigil. Ngayon naman, ikalawa, ang pagrespeto. Respeto. Napakalaga ito kapag tayo ay nasa kalagayan na malaya tayo gumawa ng ating gagawin. Ang sabi sa verse 6 and 8, at sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag ipahintulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon, na binuhusan ng langis ng Panginoon, na aking saktan siya ng aking kamay. Gayon siya ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Verse 8, pagkatapos si David ay tumindig at lumabas sa yungib at pasigaw na sinabi kay Saul, Panginoon kong hari. Nang lumingon si Saul, ay iniyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. Ibig sabihin, pamukhaan ni David, si Saul, grabe ka, masama kang tao, ang ginawa mo sa akin ganito, pinahirapan mo ako, inusig mo ako, tinugis mo ako, hindi mo ko binigyan ng kalayaan, hindi ko nadama sa iyo ang pagiging hari mo. Yung ginawa ni David, nangaral pa siya sa kanyang kasama, huwag mong gawin yan. Huwag natin gawin yan, sapagkat yan ay lingkod ng Diyos. At nung pagkalabas, yumukod pa si David kay Saul. Alam natin, si Saul, hindi respeto. Hindi siya dapat respetuhin talaga dahil sa kanyang kasamaan kay David. Pero pinabayaan ni David na lumabas itong si Saul sa yungib na hindi sinaktan maliban sa pagtabas ng kapiraso na ilayan. Ngayon pa man, na-conflict pa rin si David. Kasi yung pagtabas niya doon sa kapirasong tela na walang kamari-mari sa Saul, para na rin katumbas ng pagpatay niya kay Saul. Alam mo, minsan, mayroon tayong magandang pakita sa ating mga kaaway o sa mga taong galit tayo, pero dinadaan natin sa mabuting paraan para siya masaktan. Hindi pa rin tayo matahimik mo. Itong ginawa ni Saul, ni David. Nirespeto ni David ang pagkatao ni Saul. Yumukod si David kay Saul. Bakit? Alam ni David ang salita ng Panginoon. Inaawit niya mga salita ng Panginoon. At hindi maaaring din malaman ni David ang Genesis 9, verse 6. After ng flood, ang lahat ng tao ang napakasama. Nalala niyo? Grabe ng kasamaan ng tao sa buong sanlibutan. Pero bawat tao doon, ang pinakamaikling edad ay 600, 700. Kung masamang tao yon sa loob ng 600 years, gano'ng kasama kanyang nagagawa at lahat ng tao, gano'ng kasama, ay grabe na talaga kasama ng mundo, kaya kailangan gunawin sa habang panahon, libo-libong taon, nangyaring kasamaan. At ang naiwan dito ay si Noah at kanyang pamilya. Kaya pa man, hindi pa rin nawala yung pagkamakasalanan ng tao. Bagamat kinalugdan ng Diyos si Noah. Kaya kabilin-bilin ng Diyos, Genesis 9, verse 9, ang sino mang magdanak ng dugo ng kapwa niya ay mananagot sa akin sapagkat siya ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Yun ang katuwiran ni David.
Hindi niya masaktan si Saul sapagkat si Saul, bagamat wala ng Espiritu ng Diyos, bagamat siya isang napakasama, pero nananatili pa rin sa kanya ang larawan ng Diyos. At kapag pinatay at sinaktan ni David ang tao ito, ang kanyang sinasaktan, ang kanyang inaalimula, ang kanyang papatayin ay ang larawan ng Diyos. Dapat ba tayong maggamit sa ating kapwa? Dapat ba tayong magkaroon ng puot sa ating kapwa? Di ba't ating kinabutan ay ang larawan ng Diyos? Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Romans 12 verse 17, ipaubaya natin ang pag-ibig sa Diyos. Siya ang mag-iiganti. At nagpaliwanag si David dito sa verse 9. At sinabi ni David kay Saul, bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi, tignan mo, pinagsisikapan kang gawan ng masama ni David? May sumbong ang mga tao na masamang ginagawa sa iyo. Yung anak mong yun. Diba, kadalasan, ganyan naman talaga eh. Maraming nagagalit sa atin dahil sa mga maling sumbong. Pero tularan natin si David. Hindi siya nagtahib ng sama ng loob. Pinabaya niya sa Diyos, ang Diyos ang mag-iganti. Oo, totoo yan mga kapatid sa ating buhay. May mga tao tayong hindi magustuhan. May mga kapatid tayo sa pananampalataya hindi magustuhan. At mayroon ding pastor na masama ang ugali sa iyo. Pero hindi na nangangulugan. Papatayin mo siya sa iyong puso. Sapagkat siya ay larawan ng Diyos. Kapatid mo pa rin yun. Kahit ano ang mangyari. Irespeto mo sila sa pagiging sino sila. They were created in the image of God. In the image and likeness of God. So kailangan natin makaiwas tayo na magkasala kapag tayo nasa gitna ng dilim o nag-iisa. Unang-una is self-control. Secondly is respect. Respect doon sa tao yun. Dahil siya ay larawan ng Diyos. Then thirdly, sa verses 9 to 11, pairanin pa rin natin ang ating pangangatwiran o pagpapaliwanag. So una, pagpipigil. Pangalawa, respeto. Pangatlo, pagpapaliwanag. Nasabi ni David, mali ang sumbong ng mga tao sa iyo, O Haring Saul, verse 9. Sinabi ni David. Verse 10, nakita ngayon ang iyong mga mata kung paano ibinigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay sa lugib. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita, ngunit hinayaan kita at aking sinabi, hindi ko sasaktan ng aking kamay ang aking Panginoon sapagkat siya ang binuhusan ng galis ng Panginoon. Bukod dito'y iyong tignan, Aba ko, tignan mo ang laylayan sa iyong balabal sa aking kamay sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal at hindi ko pagpatay sa iyo, matitiyak mo na wala kahit kasamaan o pagtataksil man sa aking sarili. Hindi ako nagkasala laban sa iyo kahit tinutugis mo ako upang kunin ang aking buhay. Wow, pagklase talaga ito si David. Kaya nga tinawag siyang the man who seek after God's own heart. Wala siyang talagang sama ng loob. Wala siyang bitterness. Wala talaga siya. Kahit gano'n ang kasamaang ginawa sa kanya. Alam nyo, minsan yung bitterness, ito yung nagpapahirap sa atin eh. Ito yung nagpapaligaw sa atin kung saan tayo pupunta dahil taglay natin yun. Taglay natin yun. Ito yung nagpapaligaw. So kailangan dito talagang pagpapaliwanag. Pero kailan nagpaliwanag si David? Na ang daming panahon pwede magpaliwanag si David. Simula pa lamang nung siya ay tugian yung sibatin ni Saul, ilang beses siyang gustong sibatin, pero anong ginagawa ni David? Tumatakas siya. Hindi siya nagpaliwanag. Tulad ni Kristo. Bagamat kaya magpaliwanag ni Kristo sa kasamaang ginagawa ng mga tao sa Kanya, pero mayroong panahon dapat manahimik. Dapat manahimik. And let God ang mag-vindicate sa iyo. Napakasarap po na ang Diyos mismo ang magpapahayag sa mga tao na hindi gagalaw. Kaya itong ginawa ni David, hayaan natin ang Diyos
ang humusga sa atin. Nilinaw ni David dito ngayon nagsalita si David, pagkakataon na yun eh. Di ba? Pagkakataon ni David na siya magpaliwanag. At sinabi niya, hindi totoo lahat ng sumpong sa iyo. Dahil kung totoo yan, dapat pinatay na kita. Hindi na kita niligtas dyan. Doon pa lamang sa iyong pagdumi doon sa loob. Nungguan ka ng ulo, liog. Wala ka na. Pero tingnan mo, ito ng kapirasong telang ito nagpapatunay na wala akong kasalanan sa iyo, wala akong sama ng loob sa iyo. Ito na, kung nagawa ko ito, mismo sa laylayan mo, pwede ko rin magawa sa leeg mo. Pero dahil wala akong galit sa iyo, ito pinapakita ko sa iyo. Pinaliwanag ni David. At isa pa, sabi niya, bukod dito, iyong tignan, ama ko. Kinilala niya na si Saul, ama pa rin niya. Pero talaga naman, bilang niya eh. Niluloko nga lang siya. Dinadaya siya because of his self-interest. Di ba? Si Saul, gusto niya palaging siyang nakapwesto sa arian. Pero si David hindi nagpadala sa sulsol at hindi rin siya nagpadala sa kanyang sariling pugso ng damdamin. Kaya may panahon dapat tayo manahimik. But there's always also time para magpaliwanag tayo. So ano gagawin natin sa panahon ng pananahimik? It is not Christ. Sa Matthew 5. Sabi niya sa kanyang mga alagad, Matthew 5, verse 14 to 16, sabi, you are the light of this world. Diba? Actions speaks louder than words. At sabi sa Matthew 5:16, ipakita ninyo ang inyong good works, pakita ninyo ang liwanag ninyo, ang mabubuting gawa ninyo upang ang mga taong yan ay matutong magpuri sa iyong Diyos. Well, ginawa ng David, pinakita niya talaga ang kanyang mabuting kalooban. Imbis na ipakita niya sa masamang ugali, pananalitan mo, masamang pananalita, ipinakita niya sa kanyang buhay. Sa kanyang pananahimik, ipinakita niya ang kanyang mabuting buhay. At pang-apat, mga kapatid, hindi lamang pagpipigil, hindi lamang respeto at pagpapaliwanag sa buhay, sa salita. Pang-apat, pagdepende sa Diyos. Dependent upon God. Verses 12 to 15, mababasa natin. Ang sabi ni David sa verse 12, hatulan nawa ng Diyos na tayo ng Panginoon at ipaghiganti nawa ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ako ay hindi magiging laban sa iyo. Kailanman si David, hindi siya magiging laban kay Saul. Nagtiwala siya sa Panginoon na siya magtatanggol sa kanya. Alam niyo minsan kapag kayo ay nagawan ng mali at sama ng ibang tao, mahirap pong mawala yan. Pero kung lagi kang lumalaban doon sa ginagawa niya, gumagawa ka ng masakit na salita, o lumalaban ka, nagpapakita ka ng masamang ugali, hindi mo maghihil yan, hindi yan gagaling. Mananatiling lumalaki ang sugat, magnanaknak. Ngunit may panahon ng pananahimik. Manahimik lamang. Hindi pinangunahan ni David ang Diyos kung anong dapat niyang gawin. Hindi siya sumunod sa tao kung anong dikta ng tao, kundi sinunod niyang kalooban ng Diyos. Gumamit pa si David dito ng kawikaan. Ang sabi sa verse 13, gaya ng sinabi ng kawikaan ng matatanda, sa masama, nagmumula ang kasamaan, ngunit ako'y hindi magiging laban sa iyo. Ang sabi ni David dito, mahal na ama, o Saul, ang kasamaan nagmumula lamang sa taong masama. Kung ikaw man masama at gagantihan kita, ay lalo akong mas masama kaysa sa iyo. Nakita nyo, habang tayo gumaganti, ang lumalabas tayo yung masama. Pagkat masama na siya, pero tayo naging masama. Yung ating tama, yung ating gagawin rin nagiging mali. Nagiging sobra sa dalawa.
Ang paliwanag ni David na walang kabuluhan kung siya'y tinutugis ni Saul. Ang ganda ng paliwanag ni David dito. Sabi niya, mahal na hari, bakit niyo ba ako tinutugis? Sino ba ako? Wala kayong makukuha sa akin. Mapatayin niyo man ako. Anong silbi ng buhay ko? Ang sabi sa verse 14, laban kanino kayo lumabas? Laban kanino lumalabas ang hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso. Yan ang buhay ko eh. Wala akong kwentang tao. Isa lamang akong purgas. At one time sinabi ni David, I'm only, alabok. Ako'y alabok lang. Yun ang turing ni David sa kanyang sarili. Alam kung mataas ang turing natin sa ating sarili, talagang paggalaman natin ang ating karapatan. Pero kung ating tignan ang ating sarili na wala naman talaga tayo eh. Tayo alabok lamang. Tayo uod lamang. Sabi nito, ako'y patay na aso. Ako isang purgas lang. Ano ba buhay ng purgas? Ano di mo makita? Diba? Kaya sabi ni David ito, anong kinakatuloy ng David? Bakit hindi mo lang habulin yung mga pinapapatay ng Diyos? May karangalan ka doon. Pagkadakila ko, sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Gunawin mo lahat ng mga taong laban sa mga tao ng Diyos. Pero sa akin, wala kang makukuha. Magklase si David, ibig sabihin, mahal na hari, wala akong kwentang tao. Huwag mo kong pagkaksayan ng panahon para tugistin. Alam mo po yan din ang ating gagawin sa ating sarili. Hindi tayo pwede makapagmalaki kanina man. Minsan sa atin kasi, pagka tayo na pagsalitaan ng medyo masakit, hindi maaaring hindi ko paglaban ang karapatan ko, ang karangalan ko. Hindi ganun si David. Ang turing niya sarili niya is uod, pulgas, patay na aso. Sometimes we have to deny ourselves para hindi lumabas yung ating pride. Walang pride talaga si David dito. At sinabi ni David, ako'y pulgas, kaso lang, ang laki ng tiwala sa Diyos, kaya mas malaki pa rin siya kay Saul. Sapagat ang tiwala niya ay sa soberanong Diyos, makapangyarihang Diyos. Tingnan sa verse 15, ang Panginoon nawa ang humatol, maghukom sa pagitan natin, magsiyasat, ipagsandalang ang aking usapin at iligtas ako sa iyong kamay. Wala akong sinabi, haring Saul, ako isang taong maliit lamang, utusan lamang, isang patay na aso, isang prugas. Pero tiwala ko sa Diyos ay gano'n na lang. Ang Diyos ang humato sa atin. Ang Diyos ang gagawa nito. Alam niyo, ang ganda yung paliwanag ni David dito eh. Masyado niya yung babae kanyang sarili. Bagamat pagkakataon niya ng makadating, pero binaba pa rin niya sarili. Ano kaya reaction niya sa Saul? Nung marinig niya yun, na mali ang kanyang inisip. Kami lang talaga sa mga taong nabubuksan ng isipan, mali talaga ang akala ko sa babae niya. Mali ang akala ko, kakahiya. Hindi siya makatulog. Convicted siya. At nahihirapan talaga sa kalagayan niya. Anong dapat niya gawin? Abay, kailangan humingi ng forgiveness. Kung tayo nasusukultin sa ating kamalian, kasalanan, humingi ng forgiveness. Ito ang ginawa ni Saul. Nung humingi siya ng forgiveness, ay ano naman ginanti ni David? Masarap pong magpatawad na alam mong ikay nasa kababaan. Mahirap magpatawad kung ikay nasa kataasan pa. Kung yan gusto mo, sige, pasawag mo na ako naintindihan. Ganoon ang ating forgiveness kapag tayo mataas sa ating sarili. Pero kung tayo nasa ibaba at napababa natin ang napakataas, pupunin natin ang Diyos. Yan yung sabi sa verse 16. Matapos sabihin ni David ang mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, bumaba siya. At yan, ito ba ang yung tining anak kong David? Inamin niya na anak niya si David. At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiiyak. Remorse. Makikita natin dito, tapat talaga si Saul. Sa conviction na kanyang dama. Umiyak talaga, tinaas pa ang boses. Alam natin yun. Na after ng pagpatawanan ito, si Saul, talagang gusto pa rin patayin si David. Dahil wala sa kanyang espiritu ng Diyos. Pero
tayo ngayon, pinakita ng Diyos kay David, you have to forgive. Totoo ito. Totoo ito. Ngayon, kung mayroon na siyang sa mga plano, siya nang mananagot sa akin. Hindi na sa'yo. Mamungay ka ng tama. Lumaki ka ng tama. Maghari ka ng tama. Pangalagaan mo ang pamilya mo ng tama. Alisin mo na ang lahat ng balik ng sa iyong ganda. Na-convict, naantig ang puso sa katapatan ni David. Si Saul, napagbag ang kanyang ganda. Bakit napagbag ang ganda ni David? Ni Saul? Dahil sa kaluguran ng Diyos sa ginawa ni David. Nalulugod ang Diyos sa mga tao na pagpapagod. Ang sabi ko sa Proverbs 16:7, kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya. Kapag tayo na mga tao ng Diyos ay namumuhay, dumalakad, nagsasalita ng kasiyasiya sa Diyos, maging kaaway natin, talagang ipagkasundo siya. Dahil yun ang kaluguran ng Panginoon. At namulat dito si Saul. Napakasarap po. Na tagal kang pinaghirapan, tagal kang tinalikuran, matagal kang ikinukwento, sinisiraan, tapos sa iyong pagpapakabawa, malaman niya, mamulat siya, mali pa lang kanyang mga paratan. Tingnan natin si Saul, verse 17. Kanyang sinabi kay David, ikaw ay higit na matuwid kaysa akin, sapagat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti, samantalang ikaw ay aking ginagantihan ng masama. Napakasarap po noon. Napakasarap po. Namiss po yung taong yung may sama ng loob sa iyo. Sa kanyang mga labi lalabas na ganito, napakabuti mo talaga. Sa ginawa ko sa iyo, sa pahirap ko sa iyo, hindi ka muna ginawa ng masama sa akin. Namulat siya. At verse 18, ipinahayag mo sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti. Sapagat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay, hindi mo ko pinatay. May pagkakataon ka ng gumanti sa akin. Ako'y may kasalanan din, ako'y kamalian din. Mahal mo kong pamukhaan sa mga kasalanan ko, pahiya mo ko sa mga tao, pero hindi mo ginawa ito. Pagkakataon yung binigay ng Diyos. Diba mayroon tayong pagkakataon na ngayon makakagati ko sa iyo, ganyan pala ugali mo, papakita mo, harap-harapan. Pero hindi nalulugod ang Diyos doon. Nalulugod siya na wala nang ginagawang masama laban sa masama. At dito, napatunayan ni Saul kung sino si David, verse 19, 20. Sapagkat kung matagpuan ng isang tao ang kanyang kaaway, hayaan ba niyang makaalis na ligtas? Kaya gantihan ka ng wadyang mabuti ng Panginoon dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw nito. At ngayon, nalalaman ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Natanggap na ni Saul talaga na si David ay tinakdang susunod na hari kapalit niya. Napatunayan niya. Sapagkat yun ang ugali ng isang magiging hari, magiging isang leader, ang mapagpapakubaba at hindi gumaganti ng masama. Kaya naman, may pakawa siya, may isa ng pako. At pinabulat siya ni David. Verse 21, isumpa mo sa akin, isumpa mo ngayon sa akin, sa pamamagitan ng Panginoon, na hindi mo puputulin ng aking lahi pagkamatay ko, at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahay ng aking ama. Tinupad ba ni David yun? Yes. Sino ang hinanap na dahil ni Saul na kanyang itabi sa kanyang kapagkainan? Si Mephibosheth. Isang Pinay na iwag lahi ni Saul. Napakatapat ni David. Kaya ang sabi sa 22, at sumampa si David kay Saul. Pagkatapos si Saul ay umuwi, muli si David at ang kanyang mga tauhan ay umakyat sa Saul. Ano yung pinapakita sa atin dito? Kapag tayo'y nag-iisa, at mayroon din pagkakataong gumanti, alalahanin
mahal natin, magpigil tayo ng ating sarili. Panatilihin natin ang respeto sa Diyos at sa tao, sapagkat siya'y nilikha ng Diyos. At kung may pagkakataon, magpaliwanag ka. Ipaliwanag mo ang totoong dahilan. At kung hindi naman, manahimik ka. Ipakita mo sa iyong gawa, sa iyong kilos, sa iyong pagpapakita na wala kang kasalanan, kundi paong kabutihan ang ginaganti mo sa Kanya. At magagawa mo lamang yan, pang-apat, kung dumidepende ka sa Diyos. Ang pagkitiwala mo sa Diyos, Lord, ikaw na ang bahalang gumawa ng nararapat. Vindicate me. Ikaw na. At ano gagawin mo pag ipinabuhay mo na sa Panginoon? Magpatawad. Magpatawad. Na may sinasabi sa Bible na there is no forgiveness if there is no confession. Totoo yan, pero dapat malaman natin to forgiveness. Unang-una yung forgiveness ng ating sarili sa Diyos. Pagka mayroon tayong kaaway, hindi kailangan nating gumamit ng anumang kondisyon. Kailangan magpakita mo na siya ng mabuti bago siya patawanan. No! Ang problema nun, ikaw at ang Diyos. Kung mayroon kang unforgiveness sa iyong kapatid, ikaw ang may kasalanan. So you have to forgive yourself. Kahit ano pang ginawa ng kaaway na yun. Hindi siya kailangan mag-confess. Sapagkat ang tinitignan mo yung forgiveness sa Diyos. Kaya nga ang forgiveness natin sa Diyos, walang condition sa ating kapwa. Patawarin mo siya upang maging malinis ka sa harapan ng Panginoon. Pero kung bibigyan ng pagkakataon na yung taong yung lumapit sa iyo at humingi ng forgiveness, then forgive him also. Na dapat wala ka rin kondisyon. Kailangan lang, pero kung ang taong yun ay hindi humingi sa iyo at lumapit sa iyo nang hindi siya humingi ng forgiveness, wala kang, confession ng sin, wala kang forgiveness sa kanya. Pero you already forgive yourself to God. Hanggat hindi siya humingi ng confession, hindi mo pwede sabihin, pinapatawad na kita. Di ba ganyan ang sinasabi natin? Kahit hindi naman siya nagpakita sa akin, kahit hindi siya may kasalanan, pinatawad mo na. Dapat doon sa Diyos yun. Para maging malinis ka sa Diyos. Pero hindi mo po siyang patawarin sa kanyang sarili, sa kanyang kasalanan, kung hindi siya humingi ng forgiveness sa iyo. Between you and Him. Kaya sabi sa Matthew, kung mayroon kang alam na kaibigan na may sama ng loob sa iyo, gumawa ng masama sa iyo, puntahan mo, pasapin mo, paaminin mo, kung sana, kung umamin siya, then forgive. Pero kung di siya umamin, sabihin mo sa iba. Kaya magkaayos. Pero yung sarili mo sa Panginoon, patawarin mo siya unconditionally. Kahit hindi siya humingi ng forgiveness. Pero once yung tao niya lumapit sa iyo at humingi ng pagkapatawaran, then patawarin mo rin siya. Bigay mo ang kapatawaran tulad ng ginawa ni Saul. Tulad ng ginawa ni Saul. Humingi siya ng forgiveness kay David, so therefore, David forgive him. So anong lesson ating makikita ito mga kapatid? Una, ito talaga ang dapat gawin natin na pinakita ni David, yung nagtitigil na sarili. Self-control. Kapag ikay na sa dilim. Kung ikaw kasama ng iyong mga barkada, nasa dilim ka, walang nakakita sa iyong kapitbahay, walang nakita ng anak, walang nakita ng asawa, walang nakita ng magulang, anong gagawin mo? Gagawin mo yung ginagawa ng barkada. Kung umiinom sila ng alak, inom ka rin ka. Kung nagsasabo sila, magsasabo ka. Huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Huwag magpadala sa susul ng iba. Laging isang pusong ang Diyos nakakakita sa lahat ng iyong ginagawa. Self-control. Ikalawa, dapat nating panatilihin mamuhay ng tapat sa gitna ng dilim o nag-iisa. Kung ikaw ay mister,
Nandun ka sa trabaho. Libre ang oras mo. Saan ka pupunta? Barkada rin. Night clubbing. Tapat ka ba sa iyong asawa? Palatilihin ang katapatan. Kung ikaw, misis, nasa iyo ang pera na pinagkatiwala ng iyong husband at ikaw ay nasa gitna ng pag-iisa, mapagkatiwalaan ka kaya sa pera? Madyong? Bingo? Barkada? Chika-chika? Self-control and faithfulness sa iyong mister, kailangan. Respect sa iyong asawa. Sa harapan ng Diyos. Tayo, bilang Kristiyano, dumadanas tayo ng pagsubok. Anong ginagawa nating solusyon? Mapagkatiwalaan ba tayo sa ating mga desisyon? Ano mga alibay natin? Para hindi natin mabigyan ng pagsamba ang Diyos. Mga anak, after ng klase, kayo'y nasa lugar ng pag-iisa. Mapagkatiwalaan ba kayo ng inyong magulang? Saan kayo pupunta? Mapapanatili ba ninyo ang respeto sa inyong ina? Parang sabi niyo bang, hindi ako sasama, masasaktan ng mama ko sa gagawin ko ng kailangan niya. Ayaw ko sumama sa inyo. Kasi hirap ng papa ko sa pagpapaaral sa akin. Saan? Self-control and respect ang kailangan. At higit sa lahat, upang magkaroon ka ng self-control and respect, faithfulness, dapat itanim mo sa puso ng Diyos. Panatilihin ang Diyos ay nasa iyong panig palagi. Dapat ang Diyos laging kapanalig mo. Alalahanin mong hindi si Saul ang pinagtanggol ng Diyos, kundi ang pinagtanggol ng Diyos ay si David. Sapagkat kasiya-siya ang buhay ng David. Ang kanyang mga rason, ang kanyang pangangatwiran, ang kanyang ginagawa sa gitna ng kadiliman, ang Diyos ay nalulugod sa kanyang isipan, sa kanyang gawa, sa kanyang puso. Nawa, saan man tayong lugar, mapadako. Tsakin natin na ang Diyos ay nasa ating panig. At hindi ang mundo ang nasa ating panig. At ang pag-iwas sa mga tukso, pag-iwas sa mga temptations, ay ang paggawa ng mabuti. Maaari kang umiwas sa temptations pero wala kang ginagawang mabuti, wala rin. Katulad yan ng isang bahay na inalisan ng mga demonyo. Malinis ang bahay pero walang nakatira, walang nag-occupy. Kaya bumalik uli yung demonyong yon at nagdala pa ng 7 mas matidilim pa kaysa kanya. So ang pagsalungat, pagkontra sa mga tukso ay pagsagawa ng mabuti. Kung ikaw ay hindi naninigarilyo, ano dapat mong gawin? Dapat kahit kang nananalangin, sa tuwing nakakaramdam ka, gusto mo na manigarilyo, manalangin ka! Impisilaan mo doon sa bisyo. Kung ikaw ay nauuhaw sa alak, nakakaramdam ka, kausapin mo asawa, mag-pray kayo. Mag-family devotions. Ilaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang basta-basta pag-iwas sa tukso, dapat din ang kasalungat gawin mo. Pag-iwas sa masama ay ang pagsagawa ng mabuti. Higit sa lahat, para tayo ay mamuhay na may payapa,
Humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Lord, forgive me. At pinapatawad ko na rin siya. Between me and you, malaya ako. Pero hanggat hindi siya lumalapit sa akin para humingi ng kapatawaran, hindi siya pwede mag-humble sa akin, mananatili yung cup namin doon. Pwede ko siyang pakitaan ng mabuti everyday. Pero hindi na hulugan. Pinapatawag ko siya kaya hindi siya humingi ng forgiveness. Pero sa akin, sa iyo, Panginoon, malinis ang konsensya ko sa tao. Forgiveness. Ito yung kapayapaan ng ating buti at kapayapaan natin sa kapwa. At isa din, alalahanin din yung bagay na ito, itong principles na ito. Na hindi lahat ng panahon ay pwede kang muna tuwiran. Mas maganda pa manahimik ka lang at magpakita ka ng magandang buhay sa kapwa. So, anong gagawin niyo ngayon sa gitna ng dilim? Magalit natin. Tayo na lang. O Panginoon, totoo Panginoon na ito'y bahagi ng aming buhay bilang pagsubok ninyo sa aming panampalataya. Nilalagay niyo kami sa madilim na lugar na kung saan maraming desisyon na dapat umiral sa amin. Ngunit Lord, tulungan niyo kaming maging matalino, karunungang nagtumuna sa inyo, na mapanatili sa amin, Lord, ang self-control, ang respect, ang pagpapaliwanag sa tamang panahon, sa tamang sandali, sa tamang pagkakataon. Na sana, Panginoon, sa aming pagpapaliwanag, nawa, tumatanggap din kami ng pag-amin ng kasalanan at magpatawad kami, O Diyos. At higit sa lahat, isa sa puso namin na sa aming gagawin palagi, Lord, tinityak namin kami o kayo ay nasa aming banin at kami ay nasa iyo. Lord, tulungan niyo kami sa mga pagkakataon ito ng dilim sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray.